Nandito na ako, gaano ka pa ba katagal? Isang iced americano, pakiusap. Sige po, sir, maupo po kayo. Ikaw. Anong gusto mong inumin? Ako na ang o-order para sa iyo. Huwag na. Darating na ako. Buhay ka pa pala. Kuya Xiaosheng, tingnan mo, nag-ayos talaga ako para sa iyo. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na tingnan siya ng ganyan? Ling Ruyu. Hindi ba't patay ka na? Ling Ruyu, namatay na siya dahil sa iyo. Ate. Ate. Sa wakas, nagkita na rin tayo. Xiaozu. Makinig ka sa akin. Oo. Mo. Wei. Wei. Ako, na bumalik galing sa ibang bansa, dapat ay kasama ko na ngayon, ang ate ko. Hindi ko inaasahan na kamatayan ang maghihiwalay sa amin. Magkakilala ba tayo? Ikaw si Ling Ruyu. Oo. Kung ganoon, kilala mo ba kung sino ako? Kung ganoon, kilala mo ba kung sino ako? Hindi kita kilala. Pero nakikita ko na ang ginoong ito ay parang pamilyar sa akin. Ganoon nga. Nagkaroon ako ng aksidente noon. Matagal akong nakoma sa ospital. Kung magkakilala man tayo noon. Wala naman akong utang na pera sa iyo, di ba? Sa totoo lang, may utang ka sa akin. Magkano ang utang ko? Kalimutan mo na, dahil buhay ka pa. Masaya ako para sa iyo. Kuya Xiaosheng. Nakalimutan mo na ba, ang mga ginawa niya noon? Ang mga ganyang tao ay dapat lang mamatay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Anong ginawa ko? Hayaan mo na ang nakaraan. Ay, Kuya Xiaosheng, bakit hindi na lang tayo lumipat ng ibang shop? Masyadong maingay sa shop na ito. Tara na. Mag-iingat ka. Inaasahan naming makita ka uli. Mo Weiwei. Ngayong nagbalik na ako bilang ate mo. Pagbabayaran kita ng dugo. Anong gagawin mo? May ilang bagay na gusto kong itanong sa iyo. Ikaw ang babae noon. Sino ka ba talaga? Ako si Ling Ruyu. Niloko mo ako. Anong gagawin mo? Hindi kita kilala kahit kailan. Kung magkakilala man tayo noon, pakiusap, mag-usap tayo ng maayos. Kung may alitan man tayo, maaari akong humingi ng tawad sa iyo, Ling Ruyu. Swerte mo at buhay ka pa. Kahit na nawala ang alaala mo, pero kay Han Xiaosheng, baliw ka pa rin sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, kaninang hapon sa kapihan. Ang paraan ng pagtingin mo sa kanya, kitang-kita ko ang lahat. Sa tingin ko lang ay siya, ay pamilyar sa akin. Hindi ko man lang alam kung paano, ang pangalan niya. Huwag mo akong lokohin sa mga kalokohan mo. Isang taon ka nang nagpapanggap na inosente, para mangakit ng mga lalaki. Ang kapal ng mukha mo, binabalaan kita. Si Han Xiaosheng ay akin. Kung maglakas loob kang akitin siya, pagsisihan mong nabuhay ka pa.
Boyfriend mo ba si Han Xiaosheng? Ano? Pumayag ba siyang maging boyfriend mo? Parang hindi naman. Madaldal. Parang may dumarating. Si G. Han iyon. Tulungan mo siyang tumayo. Kuya Xiaosheng, bakit ka napadpad dito? Napadaan lang. Ano ang pinagtatalunan niyo rito? Ah, ito ba? Nagkataon lang na nagkita kami. Nag-usap lang kami ng kaunti. Ah, oo, matagal na kaming hindi nagkita, kaya nagkwentuhan muna kami. Tapos na ba kayong mag-usap? Oo, tapos na kami. Kuya Xiaosheng, ihahatid mo ba ako sa bahay? Sumakay na kayo sa kotse. Hayaan niyo ang driver na ihatid kayo pabalik. Ah, hindi ka sasama sa amin. Huwag mo akong alalahanin. Nasa iyo pa rin ang piyesang ito. Naisip ko lang kasi, na napakahalaga nito sa akin. Kaya napagpasyahan kong itabi ito. Talaga bang hindi mo naaalala ang nangyari noon? Ang namagitan sa ating dalawa, talagang hindi ko naaalala. Ginoong Han. Kayo. Xiaosheng. Anong problema? Mabuhay ang dakilang hari, maliban sa akin. Sino pa ang mag-aayos nito ng ganito kaayos? Gusto mo pa bang iba ang mag-ayos nito para sa akin? Hindi maaari iyon. Nangako akong aalagaan kita habang buhay. Sa galing mong magluto. Baka malason mo lang ako. Kung ganoon, hindi na ako magluluto para sa iyo. Ay, mali ako, patawad na. Hindi na kita kukulitin. Aalis na ako. Malamig sa labas ngayon. Umuwi ka na ng maaga, baka sipunin ka pa. Hoy! Paano ko ito ibabalik sa iyo? Para sa iyo iyan. Sa mga nakaraang pag-uusap, sinabi sa akin ni ate, na ang pinagkukunan ng pera ni Mo Weiwei, at ang sandigan ng kanilang pamilya, ay si G. Mo ng Mo Group. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Muyang. Nabanggit siya ni ate. May lihim na pagtingin si Muyang. Sa babaeng nagligtas sa kanyang buhay, sa loob ng maraming taon, lagi siyang iniisip ni Muyang. Hinahanap ang kanyang kinaroroonan. Ang natatandaan lang ni Muyang ay ang babaeng iyon, na may suot na espesyal na pulse earrings. Sabi ni Mo Weiwei ang kapatid niya, ay laging malungkot. Nakiusap siya sa akin na samahan ng kapatid niya. Pagkatapos makilala ang kapatid niya, napagkamalan niya ako bilang, ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Kamukang kamukha ko ba talaga? Ang babaeng iyon, ako ba ang kanyang great love? Nasa ibang bansa ka naman sa buong panahon. Hindi pa nga kayo nagkikita. Pasensya na, ate, napilitan kang pumunta sa ibang bansa. Hindi ko dapat sinabi iyon. Wala iyon, Xiaozu, na muli tayong nagkausap, ay mas mahalaga kaysa sa anuman. Kahoy. Kapag nagpakita na ako, sa harap mo. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Patawad, kahoy, para maipaghiganti ang ate ko. Kailangan kitang gambulain. Nalaba ko na ang panyo. Paano mo nalamang nandito ako? Kutob lang. Iyan.
Naibalik ko na ang panyo mo. Mauna na ako. Ling Ruyu. Nagpapanggap ka ba sa harap ko? Nagpapanggap na ano? Kapag masama ang loob ko, pumupunta ako rito. Ikaw lang ang nakakaalam niyan. Kung hindi mo naaalala ang nakaraan, bakit ka napunta rito? Ako, sabi ko. Kutob ko lang iyon. Noong huli kitang nakita, pakiramdam ko ay may bumabagabag sa iyo. May malabo akong pakiramdam. Napupunta ka sa lugar na ito, kaya pumunta ako. Sinabi ko na sa iyo, na nawala ang alaala ko. Tungkol sa mga bagay noon, malabong pakiramdam lang ang mayroon ako. Kung gayon, may alaala ba ang katawan mo kay Muyang? Hanggang ngayon. Ruyu. Ling Ruyu. Han Xiaosheng, huwag kang magalit, baka hindi lang pagkakaunawaan ito. Huwag mo akong alalahanin. Nasaan si Ling Ruyu? Ruyu. Ruyu. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sinasaktan mo ako. Walang hiya. Han Xiaosheng, napakalaki mong hanggal, gustong-gusto ka niya. Pero pinag-isipan mo siya ng masama. Ayon sa investigasyon ko, pagkatapos ng trabaho, laging dumadaan dito si Muyang. Paubos na ang oras, 1 minuto na lang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ling Ruyu. Nawala ko ang pulse areas ko. Sa iyo ba ang pulse areas na ito? Oo, akin iyan. Bakit hindi mo sinabi agad? Nagkakilala na ba tayo dati? May kailangan akong gawin. Mauna na ako. Kumusta? Kumusta? Ano ang pangalan mo? Ikaw ba si Kahoy? Hayaan mo na, Kahoy. Kakalanan ko ang mga tali mo. Tumakas tayo ng sabay. Kahoy. Hindi ko na kaya. Mauna ka nang lumabas. Huwag mong kalimutang iligtas ako. Pero, sumunod na lang kayo, pakiusap, pakakawalan ko kayo. Kahoy, tumakbo ka na ng mabilis. Ikaw nga ba talaga yan? Kung ganoon, bakit noong una? Ayaw mong umamin. Bakit noong una? Hindi mo suot ang pulse areas na iyan. Huwag muna kayong magsara, pakiusap. May mga customer na gustong kumain. Hello. Buong araw akong naging abala. Sino ba ang may ganang kumain ng magarbo? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo na ba talaga matandaan? Ang mga nangyari noon, hindi mo na rin ba ako naaalala?
Ako si Muyang. Nagkaroon ako ng aksidente noon. Marami akong bagay na hindi naaalala. Nagkakilala ba tayo dati? Ang Pulse Aries bang ito ay, suot mo na noon pa? Oo. Nasa akin na ito noon pa. Nasa loob ito ng kahon sa kwarto. Sa tingin ko ay napakahalaga nito. Kaya suot ko ito araw-araw. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi agad? Ah, tama. Hindi mo na nga pala naaalala ang dati. Noon, sa isang bodega, iniligtas mo ako. Naaalala mo ba? Noong panahong iyon, dinukot ako ng mga kriminal. Tinulungan mo akong tumakas. Nang bumalik ako kasama ang maraming tao para hanapin ka, wala na roon ang mga dumukot sa akin at pati na rin ikaw. Sa lahat ng taong lumipas, hinahanap kita. Gusto kong malaman kung nasaan ka. Pero sa kabutihang palad, ngayon ay nasa harap na kita. Ang Pulse Aries na ito ay talagang sa akin. Pero marami sa aking mga alaala, ang hindi ko na matandaan. Sigurado ka ba, na ang taong nagligtas sa iyo, ay ako? Ang taong nagligtas sa akin noong taong iyon, ay suot ito. At saka, ang peklat sa kamay mo, ay katulad ng sa taong nagligtas sa akin. Nga pala, may card ako rito. Tanggapin mo ito, ipinangako ko ito sa iyo maraming taon na ang nakalipas. Kung ganoon, tatanggapin ko ang perang ito. Ang mga nangyari ba noon, ay maaari nang ibaon sa limot. Hindi, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagbibiro lang ako. Kung iniligtas man kita noon, talagang ganoon ang estilo ko. Pero sige. May mga kamay at paa naman ako para gumawa ng kape. Hindi ko matatanggap ang pera mo. Ganoon din ang estilo ko. Kung gusto mo talagang bumawi sa akin, pumunta ka sa kapihan ko at umorder ng kape. Huwag mong kalimutang iwanan ako ng magandang review. Sige. Xiao Yu. Masyado akong naging padalos-dalos noong huli. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Patawad. Ruyu. Ruyu. Dati tayong magkasintahang punong-puno ng pagmamahal. Kaya lang, dahil sa ilang mga bagay, nagkahiwalay tayo. Kahit na, hindi ko na maalala kung ano ang nangyari noon. Pero sa tingin ko, kung ang 2 taong nagmamahalan ng lubos, ay nauwi sa hiwalayan, ibig sabihin niyan ay may isang panig na hindi sapat ang pagmamahal. May punto ka, pero noong oras na iyon ay naipit ako, sa kung anong nangyari sa inyo ni Muyang. Hindi ko malaman kung alin ang totoo. Kaya naman, naisip ko na. Kapag nakita kita, kamumuhian kita. Pero hindi ko pala kayang gawin iyon. Naintindihan ko na rin, ano man ang nangyari noon. Magsimula tayong muli. Bitawan mo ang kamay ko. Ang tagal nating hindi nagkita. Inaabala ka ba niya? Hindi. Pinag-uusapan lang namin ang nakaraan. Muyang. Anong karapatan mo, para kausapin ako ng ganyan? 1 taon na kayong hiwalay. Alam mo naman, siya ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Ang babaeng iyon. Ngayon ay hindi ko nahahayaang makuha mo pa siya. Sumama ka sa akin. Pero nagtatrabaho ako. Terror na. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Han Xiaosheng. Noong panahong iyon ay talagang na-misinterpret mo siya. Ikaw ang nagduda sa kanya. Hindi ka nagtiwala sa kanya. At sa huli ay nagpa siya kang makipaghiwalay. At ngayon. At isa pa, sinasamantala mo na hindi niya maalala ang mga nangyari noon. Gusto mong makipagbalikan sa kanya. Han Xiaosheng. Talagang napakababa ng pagkatao mo. Ano ba talagang nangyari? Muyang. Nakita ko ang lahat gamit ang sarili kong mga mata noon. Alam mong mabuti kung ano ang ginawa mo. Gusto mo siya. Pero bakit mo siya itinulak palayo? Gusto mo ba talaga si Ling Ruyu? O ang gusto mo ay, ang babaeng nagligtas sa iyo noong taong iyon? Bakit ka nagpapanggap na masyadong madamdamin? Han Xiaosheng. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa iyo. Ngayon, isasama ko siya kahit anong mangyari. Subukan mo lang. Hindi. Buwisit. Maghintay ka lang at makikita mo. Hindi pa ito tapos.
Ako. Ako. Sa mga bisig ni Xiaomuto, napakainit dito. Huminahon ka. Nandito lang ako. Xiaoyu. Napakagago ko. Kuya. Paano mo nagawang dalhin ang babaeng ito, dito? Bakit hindi? Ikaw. Madera, pinapagalit mo siya. Ay, pasensya na, Weiwei, hindi kita nabati. Medyo masakit talaga ang ulo ko. Ate Weiwei, anong nangyayari? Nakatira siya sa bahay mo. Bakit hindi ko alam ito? Bumalik ka muna, ako na ang bahala. Maupo ka muna, kukuha lang ako ng tuwalya, para pang compress sa iyo. Sige. Wala ba talagang problema? Ipaubaya mo na sa akin. Kuya. Ano ba talagang nangyari? Kanina sa coffee shop. Binato ako ng tasa ni Han Xiaosheng. Si Ruyu ang hamarang para protektahan ako. Kung hindi, ang nasugatan ngayon, ay ako. Kuya Xiaosheng. Bakit siya pumunta sa coffee shop? Pumunta siya sa coffee shop para makipag-ayos kay Ruyu. Ano? Walang hiya, nananabik na naman sa mga lalaki. Hindi ko papayag ang ganyan ang pananalita mo sa kanya, Mu Yang. Nakalimutan mo na ba siya? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya? Linalasing ka niya, para makasama ka sa kama. Pati ako niloko niya. Tama na. Huwag mo nang babanggitin ito sa hinaharap. Mu Yang, bakit nagbago ng ganyan? Ang ugali mo. Natatandaan mo ba, ang nabanggit ko sa iyo noon, tungkol sa babaeng iyon, siya ang nagligtas sa akin sa bodega. Ngayon, sigurado na akong siya si Ruyu. Kaya kahit ano pa ang ginawa niya, wala akong pakialam. Mula ngayon, gusto ko lang siyang protektahan ng mabuti. Paano nangyari iyon? Paano nangyari iyon? Akala mo ba hindi ko malalaman ang nangyayari sa kanya? Syempre alam ko. Ang pulse earrings na suot niya sa kamay, ay katulad ng sa babaeng nagligtas sa akin. Maraming taon na ang nakalipas. Eksaktong-eksakto. At saka, magkamukha talaga sila. Noong una, hindi ako sigurado. Ngayon, sigurado na akong siya iyon. Imposible. Siguradong may mali rito. Walang problema. Mu Yang. Hindi ko pinapayagang makipag-ugnayan ka sa kanya. Bakit? Ganoon mo ba siya kamahal? Ay, kama. Oo, hindi ko lang talaga siya gusto. Bahay ko ito. Gusto kong umalis siya ngayon din, agad-agad. Bakit ba? Sige. Mu Yang, akala mo ba ang laki-laki mo na, ha? Mamili ka, siya o ako. Kung nandito ako, dapat wala siya. Kuya. Kailangan mo ba talaga akong ipitin ng ganito? Syempre, talagang iipitin kita. Gusto kong makita kung sino ang pipiliin mo. Mu Yang. Huwag mo nang gawin ito para sa akin. Hindi sulit na makipag-away ka sa kapatid mo. Kaya kung umalis kung kinakailangan. Bumalik ka na sa kwarto mo para magpahinga. Pero, ngayong araw, pinrotektahan ako ni Ling Ruyu sa tama na iyon. Pananagutan ko siya. Mula ngayon, hanggat nandito ako, walang sino mang pwedeng humipo sa kanya, kahit ikaw pa. Kasama ka na roon. Kumusta? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Nawalan ka ng malay kanina dahil sa lokong iyon. Huwag kang mag-alala. Dito, walang mang-iistorbo sa iyo. Pati ako, hindi kita gagambalain.
Lalabas lang ako para kumuha ng tubig. Ako na ang gagawa niyan. Huwag na. Kaya ko na ito. Ling Ruyu. Sinabi ko na sa iyo. Huwag kang makikialam kay Han Xiaosheng. Wala akong interes sa kanya. Akala mo ba maloloko mo ako? Kung hindi mo siya hahanapin, siya ang maghahanap sa iyo. Noong araw na iyon, si Ji Han, binigyan ako ng panyo. Ibinabalik ko lang iyon. Mula noon, hindi na kami muling nagkita. Kung binigyan ka niya ng panyo, tinanggap mo naman. Mukhang hindi mo pinapahalagahan ang mga sinasabi ko sa iyo. Ako. Una, tinukso mo si Han Xiaosheng. At ngayon naman, ang kuya ko ang ginugulo mo. Sa tingin ko. Sinasadya mo ba ito, para lang bwisitin ako? Ikaw, maling-mali talaga ang akala mo sa akin, Ling Ruyu. Babalaan kita. Itinutulak mo ang sarili mo sa kapahamakan. Kuya. Ano bang pinagsasabi mo? Pinag-uusapan namin ang mga usapang babae lang ito. Hindi pwedeng makinig ang mga lalaki. Makinig ka. Ayos lang ang lahat. Ano ang sinabi niya sa iyo kanina? Wala. Kahit ano pa iyon, pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Huwag ka nang magtanong pa. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan kita. Salamat. Sa kwarto ko ka muna matulog ngayong gabi. Doon na lang ako sa kwarto para sa mga bisita. Hindi. Ako na lang ang matutulog sa kwarto ng bisita. Natatakot ako na baka malaman ni Vivi. Tiyak na magagalit siya. Pakiusap. Sige, sige. Xiao Yu, dito ka lang. Ligtas ka rito. Ako na ang bahala sa mga nangyayari sa labas. Salamat. Dahil nandito ka, panatag ang loob ko. Ituring mong sariling tahanan ang lugar na ito. Magpahinga ka na ng maaga. Opo. Ate, huwag kang mag-alala. Pagsisihan ito ni Mo Weiwei. Napakaga mo namang nagising. Nakita ko kasing napakaganda ng hardin. Kaya naisipan kong tumulong na ayusin ito ng kaunti. Tutal, hindi naman pwedeng tumira lang ako rito ng libre. Array. Pwede mo bang tingnan kung may dumi pa? Anong ginagawa ninyo? Ling Ruyu. Inaakit mo ba ang kuya ko? Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Ako pa ang nagsasalita ng kung ano-ano. Nakita ko ang lahat. Maghahalikan na sana kayo. Nagkakamali ka lang. Pinapatingnan ko lang sa kanya. Kung may putik pa ba sa mukha ko. Ling Ruyu. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang binabalak mo. Tapos ka na ba? Kuya. Niloloko ka lang niya, kuya. Hay nako. Wei, ano ba talagang gusto mong mangyari? Kuya, umaarte lang siya sa harap mo. Hindi mo ba nakikita? Wei, paulit-ulit mo na lang. Sinusubukan ang pasensya ko. Huwag kang masyadong owa. Halika na.
Tingnan mo, hindi ba mukhang uod ito? Pasensya na. Hindi ako masyadong marunong mag-bandage. Ayos lang, ang cute nga eh. Saka hindi naman malalim ang sugat. Sa susunod, subukan mong huwag na lang siyang pansinin. Pasensya na. Napahiya ka na naman dahil sa akin. Bakit hindi na lang kaya ako lumipat ng tirahan? Sinabi ko na sa iyo na bahay mo rin ito. Hindi ka pwedeng umalis kahit saan. Pero, Wei. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan kita. Isang taon na ang nakalipas. Inutusan kitang tingnan. Ang bangkay ni Ling Ruyu. Inimbestigahan mo ba o hindi? Pasensya na. Hindi ko nagawa. Kaya pala. Sinabi mo sa akin na patay na siya. Niloloko mo lang pala ako. Patawad. Masyado akong natakot. Hindi ko nakuha ang loob na pumunta. Lumalabas na lahat ng ito ay gawa mo. Eksakto. Itinuring kitang kaibigan. Bakit mo ako Gina ganito? Kaibigan. Sino ang nagtuturing sa iyo na kaibigan? Lumapit ako sa iyo, para lang sa araw na ito. Bakit? Isisi mo sa iba. Kasalanan mo dahil lumapit ka kay Han Xiaosheng. Kapag namatay ka lang, magiging akin si Han Xiaosheng. Talaga bang pinatay mo siya? Bumaba ka at tingnan, kung patay na ba siya. Tayo ay, parang mga tipaklong sa iisang tali. Siya, si Ling Ruyu, naalala na niya. Ang nangyari sa atin, wala sa ating dalawa ang makakatakas. Alam ko. Hindi ba't gustong gusto mo ang kuya ko? Kaya mag-isip ka ng paraan. Huwag mong hayaang ang babaeng iyan, ay agawin ang minamahal mo. Maaari ba tayong magkita? Si Muyang ba ang nasa labas? Ah, oo, ako ito. Iyon. Pagod na ako. Gusto kong maligo ng mainit, pero nakalimutan kong dalhin ang bata ko. Maaari mo bang iabot sa akin? Sige, kukunin ko para sa iyo. Ah, ah, bakit hindi ka nagsasalita? Anong nangyari sa iyo? Mukhang napilayan ng paa ko. Medyo nahihiya ako. Pasensya na, ako ang naging bastos. Iniwan ko na ang bata rito para sa iyo. Titingnan kita mamaya. Sige.
Medyo namamaga pa rin ang paa. Masakit ba kapag diniinan ko ng ganito? Medyo. Maaari ka bang lumabas muna? Pakiusap. Basa pa ang buhok mo. Tandaan mong patuyuin ito bago magpahinga. Nasa labas lang ako. Tawagin mo ako kung may kailangan ka. Sige, ayos lang. Maganda ba ako? Bakit hindi ka nagsasalita? Ano ba ang iniisip ko? Paano ko nagawa iyon? Nakita kitang abala buong araw. Uminom ka muna at magpahinga ng maaga. Sige, alam ko na. Ang mga datos sa lugar na ito. Hindi ba parang may mali? Alam ko, lumabas ka na muna, pakiusap. Naabala ba kita? Kung ganoon, aalis na ako agad. Ting. Hindi ako makapaniwalang hindi pa rin kita napapaamo. Buwisit naman. Malinaw na kasalanan ko iyon. Bakit ba naging ganoon kalupit ang turing ko sa kanya? Magkakilala ba tayo? Kung gusto mong bumawi sa akin, pumunta ka sa kafe ko at umorder ng kape. Huwag mong kalimutang bigyan ako ng magandang review. Naabala ba kita? Kung ganoon, aalis na ako agad. Muyang. Ano ba talaga ang iniisip mo? Tigilan mo na ang kakaisip sa kanya. Muyang, tulog ka na ba? Hindi pa. Hindi ako makatulog. Samahan mo akong tingnan ang mga bago. Sige. Maupo ka muna. Aking tagatikim, kumain ka muna ng kaunting merienda. Ipaghahanda kita ng masarap. Bar ito. Nagbebenta rin ba kayo ng alak dito? Oo. Ako mismo ang gumawa nito. Pero kakaunti lang ang bibili nito. Hindi naman masama ang lasa. Kung ganoon, pwede mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa nakaraan?
Nararamdaman kong kayong lahat ay galit na galit sa akin. Gusto kong maintindihan ang sarili ko. Ako. Sasabihin ko sa iyo. Lahat ng gusto mong malaman. Sa pagitan nating dalawa. Noon. Magkaibigan kayo ng kapatid ko. Noong panahong iyon, hindi maganda ang pakiramdam ko. Ipinakilala ka sa akin ng kapatid ko. Gusto ko pang magkaroon ng maraming kaibigan. Noong unang beses kitang nakita, akala ko kamukha mo. Ang babaeng nagligtas sa akin. Pagkatapos, itinanggi mo iyon noong oras na iyon. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos. Isang araw. Ryu. Ngayon, para sa akin. Ikaw at ang kuya ko. Dapat mag-enjoy kayo sa pag-inom. Sige. Ang kuya ni Weiwei ay parang kapatid ko na rin. Halika, kuya. Isang tagay naman. Hindi ko na kaya. Marami na siyang nainom. Tayo na lang ang uminom. Tara. Tara na. Gising na. Nagtulog tayo ng magkasama. Ling Ryu. Ling Ryu. Pinakiusapan kitang alagaan ng kuya ko. Sinong nagsabi sa iyong sumingit ka sa kama niya? Anong ginagawa mo? Anong nangyari? Ling Ryu. Itinuturing mo ba talaga akong kapatid? Nagiging patas ka ba kay Han Xiaosheng? Alam mo bang si Han Xiaosheng, nang makita ito, ay sobrang nasaktan? Ano? Dahil ba rito? Tapos na kami ng tuluyan ni Han Xiaosheng. Noong oras na iyon, suot ko pa naman ang pantalon ko. Sigurado akong walang nangyari sa atin. Pero si Han Xiaosheng, siguradong hindi siya maniniwala. Ang sama ko pala talaga noon. Hindi nakatakatak ang galit na galit silang lahat sa akin. Pero ikaw, ang nagligtas sa akin. Nandito ka na sa puso ko. Sinasakop ang bawat sulok. Kung alam ko lang na ikaw pala iyon. Hindi sana ako naniwala sa kapatid ko. Noong oras na iyon, akala ko talaga, gusto mo lang umasenso sa buhay, ate. Sobra-sobra na ang pinagdaanan mo. Patawad. Dahil pinaramdam ko sa iyo, ang pait noon. Napakalungkot naman. Talaga ba? Kung ganoon, napakasaya pala, Kampay. Madeira. Sa totoo lang. Tingin ko ay medyo gwapo ka naman. Naalala mo na ba ang lahat? Ako. Madeira. Madeira. Napakalaki mong hanggal. Madeira. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa iyo, Ling Ryu. Matagal na kitang gusto. Gusto mo bang maging tayo, Kuya Xiaosheng? Sa totoo lang, matagal na rin kitang lihim na minamahal. Hoy, Ling Ryu, anong pinagsasabi mo? Ryu, Xiaosheng. Hello, binabaliwala nyo na ba akong dalawa? Ang galing. Sa wakas, magkasama na tayo. Hello. Hello.
Madera. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Muyang, gising na. Ipinagdala kita ng almusal. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko alam. Napakarami kong nainom kagabi. Ikaw. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpapasok sa iyo? Si Bibi ang nagbigay sa akin ng susi, para mahanap ko siya. Ilabas mo ang mga susi. Hindi ka pa nag-aalmusal, di ba? Ipinaghanda kita ng almusal. Heto ang almusal mo. Tara na. Ako mismo ang nagluto nito. Tikman mo naman. Hindi mo ba talaga naintindihan ang mga sinabi ko noon? Muyang. Mabuti naman ang intensyon niya. Nagugutom na rin naman ako ngayon. Kain na tayo. Sige. Kukuha lang ako ng gatas. Mukhang masarap ito, ah. Pupunta lang ako sa sala para may hanapin. Wala rito. Tikman mo na. Masarap pala ang gatas na ito. Palitan natin ang baso. Sige. Hindi pwedeng inumin yan. Bakit? Dahil nilagyan ko ng lasa ng gatas na iyan. Ano? Kaya ba gusto mong painumin ako kanina? Bakit mo ginagawa ito? Anong lason ang ginamit mo? Kung ayaw mong magsalita, malalaman ko rin naman ang lahat. Lead acetate po. Lead acetate. Walang kulay at walang lasa. Ang matagal na paggamit nito ay nakakaparalisa. Ganoon mo ba ako kamahal na kamuhian? Patawad po. Masyado lang po akong nagselos. Dahil magkasama kayo ni Muyang. Dala lang po ito ng bugso ng damdamin. Liu Yi. Hindi ko kailanman naisip na ganyan ka pala. Dahil sa pinagsamahan ninyo, ng kapatid ko. Palalampasin ko muna ang pangyayaring ito. Pero, mula ngayon, huwag na huwag ka nang magpapakita sa harap ko. Papalitan ko lang ang tubig ko. Ang tangka mong paglalason, na-record ko ang lahat. Alam mo na pala ang lahat. Kung ganoon, bakit pa? Nangongolekta ako ng ebidensya. Si Mo Weiwei ang nag-utos sa iyo, di ba? Kasama na ang nangyari noong 1 taon. Lahat ng pinaggagawa ninyo ni Mo Weiwei. Noong oras na iyon, ikaw ang tumulak sa akin. Kasabwat ka rin, hindi ba? Alam mo na. Nagpapanggap ka lang pala. Kung gusto mong mabuhay, makinig ka sa sasabihin ko. Noong huli kitang nasaktan, hindi ko sinasadya yon. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pwede ba tayong mag-usap? Saan ka ba nanggaling nitong mga nakaraang araw?
Nasa bahay ako ni Muyang. Bakit? Gusto mo ba siya? Naalala ko lang kasi, ang mga nangyari sa nakaraan. Bakit mo ako pinagtaksilan? Akala ko noon, magiging akin ka habang buhay. Hindi ko inaasahan na sa likod ko, nakipagtalik ka pala kay Muyang. Dahil lang ba mas mayaman si Muyang kaysa sa akin? Hindi ganoon ang nangyari. Noong gabing iyon, nilasing nila ako. Nilasing ka. Nilasing ka talaga. Nakita ko iyon ng sarili kong mga mata. May gana ka pa talagang itanggi iyan. Ikaw ang hindi makakita sa katotohanan. Ikaw ang nakipaghiwalay. Ngayon, kung sino man ang magustuhan ko, ano bang pakialam mo? Ryu, ako. Ryu. Kasalanan ko ang lahat. Nabigo kita. Hindi ko talaga kayang wala ka. Pinag-isipan ko itong mabuti. Hindi ko talaga kayang mawala ka sa buhay ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa loob ng mga taong ito, binaliwala mo ako. At lagi mong kasama si Mo Weiwei. Hindi ba mag-on kayo? Hindi ko kailanman minahal si Mo Weiwei. Kahit kailan, hindi ko kinumpirma na may relasyon kami. Inaamin ko. Masyado akong naging mayabang noon. Masyadong mataas ang pride ko. Hinihiling ko lang na, bigyan mo ako ng pagkakataon. Aalagaan kita ng mabuti, pangako. Ang taong binaygo mo, ay ang babaeng nagngangalang Ling Ryu. Wala na siya. Ngayon, iba na ako sa kanya. Ano bang dapat kong gawin, para mapatawad mo ako? Ako. Anong nangyayari dito? Kuya Xiaosheng, bakit ka nakaluhod sa harap niya? Ling Ryu, anong ginagawa mo? Tigil na. Kuya Xiaosheng. Huwag kang magpadala sa pang-aakit niya. Wala kang pakialam dito. Kuya Xiaosheng, pinagtatanggol mo pa rin siya. Wala kang karapatang magsalita rito. Sinampal mo ako. Hindi mo pa ako kailanman sinaktan ng ganito. Mo Weiwei, sinasabi ko sa iyo. Hindi ko hahayaang saktan mo si Ryu. Sige. Ngayon pati ikaw, kumakampi na rin sa babaeng iyan, di ba? Mo Weiwei. Lilinawin ko sa iyo. Kailanman ay hindi kita nagustuhan. Dati pa man ay wala na ngayon. At sa hinaharap, wala na rin talaga. Huwag mo na akong guluhin pa. At lalong huwag mo nang gambalain si Ryu. Ryu. Alam kong mahilig kang tumugtog ng piano. May dala akong mga pyesa para sa iyo. Itinatago mo pa rin pala ito. Alam ko. Sa kaibuturan ng puso mo, alam kong iniisip mo pa rin ako. Tayo. Punta tayo sa music room, para tumugtog ng piano. Baka sakali. Mabuhay natin ng ilang magagandang alaala. Han Xiaosheng. Nangangati ba ang balat mo, Muyang? Bakit ba kahit saan ay nandoon ka? Ang linyang iyan, hindi ba dapat ako ang nagsasabi niyan? Bakit ba palagi kang, parang linta na nakadikit, na sumusulpot sa harap ni Ryu? Ryu, ang lakas naman ng loob mong tawagin siya ng ganyan. Kung hindi, paano dapat, Muyang? Alam mo ba? Isang taon ko na gustong manapak sa iyo. Sising-sisi ako sa gabing iyon. Dapat pala ay pinasabog ko na ang ulo mo. Nagkataon lang, ganoon din ang nararamdaman ko. Bakit hindi na lang natin ngayon, tapusin ito? Sige ba? Hoy, huwag kayong mag-away. Hindi maganda ang makipag-away. Kapag nanalo, kulungan ang bagsak. Kapag natalo, ospital ang tuloy. Wala kang kinalaman dito. Sulit ba talaga ang lahat ng ito para sa kanya? Wala ka ring kinalaman doon. Boss, isang kape nga. Umalis ka na. Dahil sa inyo, masisante pa ako ng boss ko. Bilhin mo para sa akin ang Yuyu Coffee Shop, ngayon na. Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Parang bumaba ang asukal ko sa katawan.
Napakadaling utuin ng mga lalaki. Ling Ruyu, humanda ka. Ngayon, bilang may-ari ng tindahang ito, inuutusan kitang umuwi agad para magpahinga. HMM. Ling Ruyu. Sinasabi mong hindi kita sapat na minahal. Nagkakamali ka. Pagkatapos nating maghiwalay, noong nasa kumpanya pa tayo, ang tungkol sa nakaw na pondo, ako ang nagtakip nyon. Kaya lang, nahuli ko kayo ni Muyang. Liu Yi. Wala ka talagang magawang tama, wala kang silbi, puro ka lang problema. Kahit ito man lang ay hindi mo magawa ng maayos. At higit sa lahat, nahuli ka pa. Patawad. Bakit pa Amalia ang plano? At matapos kang mabaygo, hinayaan ka lang nilang makaalis. Si Muyang ang nagsabi. Alang-alang daw sa pagkakaibigan natin. Pinalaya niya ako. Ang tinutukoy ko ay si Ling Ruyu. Hindi na simple ang babaeng iyon ngayon. Bakit ito pa Amalia? Hinayaan ka pa rin niyang makaalis. Iyan ang hindi ko alam. Posible kaya na. Nagtraidor ka na sa akin, Ate Weiwei. Hinding-hindi ko po magagawa iyon. Huwag mong kakalimutan, noong itinulak natin si Ling Ruyu mula sa rooftop, may kasalanan ka rin doon. Nasa iisang bahay lang tayo, bakit kailangan mo pa akong tawagan? Gusto ko lang malaman kung anong ginagawa mo, nagbibilad lang ako sa araw. May kailangan ka ba sa akin, Vivi? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Magtapatan na tayo. Noong una, akala ko talaga, nagpapanggap ka lang na may amnesia. Pero ngayon, ang lahat ng ito, nagpapatunay na umaarte ka lang talaga. Una, tinukso mo si Han Xiaosheng. Tapos minaniobra mo pa ang kuya ko. Nagpapanggap kang ibang tao, nakatira sa bahay ko at ayaw mo pang umalis. Ginawa mo ang lahat para ang dalawang lalaking malapit sa akin ay lumayo na sa akin. Ganyan ba ang paraan mo ng paghihiganti sa akin? Tama ako, di ba? Maling-mali talaga ang pagkakaintindi mo sa akin, Ling Ruyu. Pwede ba, itigil mo na ang pagpapanggap, kung gusto mo akong kalabanin, maging direkta ka na lang, huwag mo nang gawing komplikado. Tungkol naman dyan, may naalala ako, mga ilang bagay mula sa nakaraan, noon. Nakiusap ka sa akin na samahan ng kuya mo para malibang siya, at nang gabing iyon. May inilagay ka sa mga inumin namin, hindi ba? Oo, tama, ako nga iyon. Pinaghirapan ko talaga ang lahat, para lang mapunta kayo sa kama. Bakit mo ginawa iyon? Bakit? Dahil kasuklam-suklam ka. Nobya ka ni Han Xiaosheng. Pero pumayag ka sa paanyaya ng ibang lalaki, para makipag-inuman. Pwede ka namang tumanggi, pero hindi mo ginawa. Kaya deserve mo lang iyan. Gusto kong makita ni Han Xiaosheng, ang tunay mong kulay. Itinuring kitang kaibigan, nangako ako sa iyo. Kaya naman mas lalo kang nagdrama. Lahat ba ng kaibigan, pwedeng mangako, na makikipag-inuman sa ibang lalaki? Ikaw, anong ikaw? Mo Weiwei. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kaya pala, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Weiwei, ang lupit mo naman. Pati sarili mong kuya, nagawa mong lokohin. Kuya, mali ang iniisip mo sa akin. Noong una, ginawa ko lang iyon dahil nakita kong gusto mo siya. Gusto ko lang kayong paglapitin, kaya ko yun ginawa. Gusto mo pa talagang makipagtalo. Akala mo ba hindi ko narinig ang mga sinabi mo kanina? Para paghiwalayin, sina Ruyu at Han Xiaosheng, gumamit ka ng napakaruming paraan. Kuya, hindi mo ba napapansin, mula nang lumitaw ang babaeng ito, nagsimula na tayong madalas mag-away. Gusto niya tayong. Hindi tayo nag-aaway dahil sa kanya, dahil ito sa iyo. Muyang, lahat ng ito ay kasalanan ko. Ako ang may kasalanan. Dapat ay nakinig ka na lang sa kapatid mo. Lahat ay dahil sa akin. Ako ang mitya ng gulong ito. Napakawalang hiya mong babae ka. Wawasakin ko ang bunganga mo. Bitawan mo ako. Tapos ka na ba sa pagwawala mo? Alis na tayo. Magaling talagang dumiskarte itong si Ling Ruyu.
Masakit pa ba? Mabuti-buti na. Patawad. Sabi ko sa iyo, poprotektahan kita. Pero lagi na lang kitang nasasaktan. Hindi mo kasalanan. Sa huli, kapatid mo pa rin siya. Wala kang magagawa sa kanya. Ang linyang iyan, parang sinisisi mo na rin ako. Wala akong ibang ibig sabihin, kahit kapatid ko siya. Pero nararamdaman ko nitong mga nakaraang taon, napaka-ailap namin sa isa't isa. Kailanman ay hindi niya ako itinuring na kuya. Pero, dahil sa mga sinabi ng kapatid mo ngayon, naisip ko na ang mga nangyari noon. Marahil ay maraming nakatagong sikreto. Gusto kong malaman ang katotohanan. Anong problema? Han Xiaosheng, sabi niya noon, nagnakaw ako ng pondo. Ko niya ang kasalanan para sa akin. Pero, sa tingin mo ba, magagawa ko ang ganoong bagay? Noong nagsisimula pa lang akong hanapin ka, ni hindi mo nga tiningnan ang pera, hindi ako naniniwalang kaya mong magnakaw ng pondo ng kumpanya. Kung nag-aalala ka, na baka sa hinaharap ay gamitin ito ni Han Xiaosheng, para takutin ka. Babayaran ko siya ng 10 beses na higit pa. Hindi ko lang gustong patahimikin siya, gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong mamuhay ng malinis ang konsensya at maging tapat sa sarili. Kung talagang nagnakaw ako ng pondo ng bayan, handa akong harapin ang parusa. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tulungan mo akong mag-imbestiga tungkol sa mga taong nakatrabaho ko noon, noong nagkaroon ako ng problema. Sino ang biglaang nag-resign? Iyang Ling Ruyo na iyan, nakakadiri, napaka-plastic niya. Makita ko pa lang siya, nasusuka na ako. Napansin mo ba, tungkol sa mga peklat sa kamay niya, dati siya, parang wala namang peklat sa pulso niya. Walang marka. Walang mga butil. Nawala siya ng 1 taon at bigla na lang sumulpot. Parang sadyang ginawa ito, naswak para sa kuya ko. Imbestigahan mo ang impormasyon tungkol kay Ling Ruyo noon, at pati na rin ang impormasyon tungkol sa babaeng nakasama ni Mo Yang noong makidnap siya. Sige po. Kahit magkano pa ang abutin. Huwag mong pipalpakan sa pagkakataong ito. Noong huling nag-imbestiga ako, may ilang bagay akong nalaman. Pagkatapos mong mag-resign, may ilang mga katrabaho na sunod-sunod ding nag-resign. Pero may isang napaka-espesyal. Ang pangalan niya ay Linny. Kayo ang magkasama noon, sa iisang trabaho. Pagkatapos niyang mag-resign, pumunta siya sa ibang bansa at gumastos ng milyon-milyon. Pero hindi naman maganda ang kalagayan ng pamilya niya. Hindi siya dapat nagkaroon ng ganoon kalaking pera. Nasaan na siya ngayon? Nasa silangang distrito. Gusto mo bang magsama ako ng tao para imbestigahan siya? Huwag na. May sarili akong paraan. Sapat na ang nagawa mo. Salamat. Ano man ang mangyari sa hinaharap, lagi kang pwedeng makipag-usap sa akin. Kung sa usaping ito ay sangkot ang kapatid mo, ano ang gagawin mo? Kung darating ang araw na magkaharap na kami ng tuluyan ng kapatid mo, ano ang pipiliin mo? Ikaw at ang kapatid mo. Pareho kayong nagtanong niyan sa akin. Sa tingin ko, kakampi ako sa panig ng biktima. Ikaw at ang kapatid mo. Pareho kayong nagtanong niyan sa akin. Sa tingin ko, kakampi ako sa panig ng mga biktima. Kumusta na ang imbestigasyon? Nagpautos na ako sa iba na imbestigahan ang naging buhay ni Ling Ruyo. Hindi siya kailanman nakidnap. Noong araw na nakidnap si Mo Yang, nasa eskwelahan si Ling Ruyo. At bukod doon, nahanap ko rin ang mga dati niyang litrato. Wala siyang anumang peklat sa braso. Pero, ang impormasyon tungkol sa babaeng nakidnap, hindi ko nahanap. Ling Ruyo, o Ling Ruyo. Kinalkula mo ang lahat. Hindi mo inaasahan na ibubunyag ko ang lahat ng sikreto mo. Ngayon din. Gustong-gusto kong makita kung ano ang magiging itsura niya kapag nabunyag na ang totoo niyang pagkatao. Magaling ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Pagkatapos nating palayasin ang babaeng iyon, paglalapitin ko kayo ng kuya ko. Lagi ko namang sinasabi, nagpapanggap lang siya, umaarte lang siya, hindi ka naniwala sa akin. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Inimbestigahan mo siya.
Ito ba ay litratong inedit mo lang, Mo Yang? Gayumang-gayuma ka na sa kanya. Naubusan ka na ba ng talino o ano? Inedit ba? Tingnan mo ng mabuti. At saka, mag-isip ka muna ng sandali. Ang pilat sa kamay ni Ling Ruyu. Paano nangyari iyon? Ito ba ay totoo o peke? Tanungin mo ang sarili mo. Madera, naghahanap ako sa internet ng ilang mga masayang lugar. Tara, magsaya tayo ng magkasama. Anong problema ninyo? Anong nangyari, Ruyu? Anong nangyari sa pilat sa kamay mo? Hindi ba nakuha mo iyan noong iniligtas mo ako noon? Naalala ko na. Noong iniligtas mo ako noon, wala kang kahit anong pilat sa kamay. Ako. Sa totoo lang, hindi ko alam. At saka, ang impormasyon mo ay hindi tumutugma sa kaso ng pagdukot noong nakaraang mga taon. Ruyu, ikaw, bakit mo ako niloko? Ako. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam. Wala akong maalala. Nag-aarte ka pa rin. Isang taon na ang nakalipas. Kinuwento ko sa iyo ang tungkol sa kapatid ko. Alam mo rin iyon. Ang Pulse Aries lang ang naaalala niya. Kaya ginamit mo ang impormasyong iyon. Para pekay ng pagkakakilanlan mo, Ling Ruyu. Niloko mo kami ng malala. Ikaw ang laging nagsasabi sa akin na ako ang taong nagligtas sa iyo noon. Kaya tinanggap ko ang pagkakakilanlang iyon. Pero wala talaga akong maalala. Hindi na mahalaga. Kung galit ka sa akin, aalis na lang ako. Kuya. Hanggang kailan ka magpapaloko sa kanya? Peke siya. Aalis ka na lang ng ganyan. Wala ka na bang ibang gustong sabihin? Wala na masyadong dapat sabihin. Palem, Madera. Tamang-tama ang dating. May tutuloy ko na ang susunod na hakbang. Kuya, huwag kang mag-alala. Pangako, tutulungan kitang mahanap ang babaeng tunay na nagligtas sa iyo. Nga pala. Paano niya nalaman na Madera ang tawag sa akin? Palem, Madera. Hindi ka patay. Oo. Ang nangyari noon ay kasalanan ko. Lagi akong nabubuhay sa pagsisisi. Hindi ako nakakakain o nakakatulog ng maayos araw-araw. Ito lang ang iniisip ko palagi. Pwede mo ba akong pagbigyan sa isang pabor? Oo, syempre, noong panahong iyon. Sino ang nag-utos sa iyo kung anong gagawin? Si Mo Weiwei po. Mayroon ka bang ebidensya? Kumusta na ang takbo ng plano? Nagsimula na ang kumpanya na imbestigahan si Ling Ruyu. Dahil sa malversasyon ng pondo, ang mga ebidensyang pinik mo ay hindi nag-iwan ng bakas, di ba? Hindi po. Kaya kung gayahin ang pirma niya ng perpekto, magaling. Salamat. Walang anuman. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Mo Weiwei. Tapos na ang masasayang araw mo. Sa wakas, pumayag ka na ring makipagkita sa akin. Gusto kong pakinggan mo ang recording na ito. Nagsimula na ang kumpanya na imbestigahan si Ling Ruyu tungkol sa isyu ng paglustay ng pondo. Ang mga ebidensyang pinik mo, wala namang naiwang bakas, di ba? Wala, napakabuti. Vivi, tungkol sa pabuya, may 1,000,000 sa card na ito. Kunin mo ito. Lumalabas na ang lahat ay gawa ni Mo Weiwei. Sinira niya tayo. Gusto kong humingi ng pabor sa iyo. Sabihin mo sa akin. Kuya Xiaosheng, bakit mo ako biglang inanyayahang maghapunan?
Hindi ba si Vivi iyon? Bakit ka nandito? Siyempre naman, nandito ako para sa date namin ng boyfriend ko. Kailan pa naging kayo? Tinawagan kita ngayon, para sabihin ito sa iyo. Pinili na ako ni Ruyu. Opisyal na kaming magkasama. Oo, matapos iwanan si Muyang, nagtanto ko. Kung sino ang mas nagmamalasakit sa akin, mamahalin kita habang buhay, Ruyu, ako rin. Pagpalain niyo kami, Ate Vivi. Ling Ruyu. Pinilit mo akong gawin ito. Ling Ruyu. Paulit-ulit na kitang binalaan. Pero nagpumilit ka pa ring sumobra. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo, huwag mo nang pangarapin si Han Xiaosheng. Pero matigas talaga ang ulo mo. Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Lumayo ka kay Han Xiaosheng. Paano kung hindi ako pumayag? Anong sinabi mo? Aba, talagang, Ling Ruyu. Kaya pala sa lahat ng oras na ito ay nagmamaang-maangan ka lang. Napakagaling mong manlinlang. Nauto mo kaming lahat. Pinatay na kita noon. At ngayon, papatayin kita sa pangalawang pagkakataon. Liu Yi, anong ginagawa mo riyan at nakatayo ka lang? Tumigil ka. Bakit kayo nandito? Mo Weiwei. Huwag ka nang maging masyadong mapusok, ate. Totoo ba ang lahat ng sinasabi niya? Ikaw ba ang nagdiin kay Ling Ruyu? Naglustay ka ba ng pondo? At pinik mo ang pagpapakamatay niya dahil sa konsensya? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nagsimula na ang kumpanya na imbestigahan si Ling Ruyu dahil sa paglustay ng pondo. Ang mga ebidensyang pinik mo, wala namang naiwang bakas, di ba? Wala. Kaya kung gayahin ng perpekto ang pirma niya. Napakabuti. Ang taong iyon sa teatro ay naglakas loob na mag-record. Sige na nga. Inaamin ko na. Nilasing ko sina Muyang at Ling Ruyu. Inaamin ko rin, na idiniin ko si Ling Ruyu sa paglustay ng pondo. Ano ngayon? Ano bang magagawa mo sa akin? Ang pampublikong pondo ay hindi binayaran ni Han Xiaosheng. Hindi ba maayos naman ang buhay mo? Hindi ba maayos naman ang buhay mo? Hindi. Si Ling Ruyu ay patay na. Ako ang kapatid niya. Si Ling Rockzu. Ano? Ako ang kapatid niya. Si Ling Rockzu. Ano? May kapatid pala si Ling Ruyu. Noong mga bata pa kami. Kaming dalawa ng ate ko ay nasa ampunan. Pinaghiwalay kami at inampon. Nawalan kami ng komunikasyon. Noong panahong iyon, ang taong kasamang nakatali ni Muyang ay ako. Dinala ako ng mga kidnapper sa isang pamilya sa ibang bansa ng palihim. Sa isang pagkakataon, muli kaming nagkita sa internet. Noong magkikita na sana kami. Dumating ang masamang balita tungkol sa kanya. Mo Weiwei, isa kang mamamatay tao. Pinatay mo ang kaysa isa kong kapamilya. Ang lahat ng ginawa ko ay para ikaw, na isang mamamatay tao, ay magbayad sa iyong mga krimen. Aksidente lang siyang nahulog. Wala kang anumang ebidensya. Kaya kung patunayan yan, nakita ko iyon ng sarili kong mga mata. Noong oras na iyon, akala ko ay gusto mo lang turuan ng leksyon si Ling Ruyu. Kaya naman kinontrol ko siya. Sa huli, tinulak niya si Ling Ruyu, Liu Yi. Pati ba naman ikaw ay trinaydor ako? Kayong lahat. Pinagtutulungan niyo ako, di ba? Lalabanan ko kayo. Tigil. Mo Weiwei. Tapos na ang lahat. Ate. Ngayon ay lumabas na ang katotohanan. Si Mo Weiwei ay naparusahan na rin ng batas. Sa wakas ay makakapahinga ka na ng payapa.
Boss, pakidala po ng kape. Sige po, parating na. Ang bagay na ito, bakit mo ito nilihim sa akin? Patawad. Kung gusto mo akong saktan, insultuhan, o palayasin, wala akong anumang reklamo, ako. Xiaoshu. Kung nalaman ko lang ang totoo ng mas maaga, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Pero Xiaoshu, may gusto pa akong itanong sa iyo. Lahat ng pinagdaanan natin, at ang nararamdaman mo para sa akin, totoo ba? Totoo. Gusto kong ipaghiganti ang ate ko. Pero natatakot din akong mawala ka. Patawad. 5 minuto na akong naghihintay, at hindi pa rin kayo tapos. Hindi ko na matiis. May kailangan ka ba? Hindi ko mapigil ang isipin si Ruyu. Gusto kong dalawin ang puntod niya. Sige, ihahatid ko kayo.